gabi nga nagkagabi, nagkalalom ang gabi, mas nagkadaghang tanire. Sa Tagalog, habang lumalalim ang gabi, dumarami ang mga kasama natin dito sa EDSA. Ako ay nananawagan sa mga kababayan ko na mga Bisaya, Cebuano, and even mga kapatid kong mga Moro na taga Mindanao, kung sino man kayo na nagmamahal sa ating bayan na andito lang sa paligid ng Pasig, Mandaluyong, Manila, Rizal, Cavite, Bulacan, kailangan ka ng Pilipinas dito sa EDSA! Kailangan ka ng Pilipinas dito sa EDSA! Sa mga taong natulungan, Itatay Digong, lalo na ang mga OFW na tulad ko at mga migrante. Ilang milyon ang napauwi ni Tatay Digong, ni Kuya Bongo at mga kasamang mga senator noon. Ang inyong pamilya, kausapin nyo. Apuntahin nyo dito. Ang gusto namin, kayo mismo, pamilya nyo ang makarinig kung ano ang nangyayari dito. Hindi lang dyan sa social media na mag-heart lang tayo, mag-thumbs up lang tayo, at magsasabi tayo, yes, sumusuporta kami kay Duterte. Kailangan namin yun. Pero yung presensya nyo, kailangan namin dito sa EDSA. Kailangan sa EDSA. Dahil araw-arawin namin until hindi kayo magising ulit. Hindi kami magsawa na taga Mindanao, mga Bisaya, mga Moro at mga Nitibo na pabalik-balik dito, magsakripisyo gabi-gabi dahil gusto namin bukas mas marami pa tayong andito! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mga tawag sa Pilipinas! Mabuhay ang Duterte! Mabuhay ang ating kalayaan! Mabuhay ang ating saligang batas! Tayo ay Pilipino at karapatan natin na ating mahalin ang ating Pilipinas. Again, salamat! God bless us all and to God be the glory. Ang inyong lingkod, si King Belimac from Sarangani Province. Mabuhay! Tinanggalan ng ng pulis, sport, at yun nga, tumaalisyon ay natin makunin ang kanyang buhay. Kaya nga po tayo hindi dito sa mangyayari sa kaganapan na ito. Papayan pa tayo na gagawin nila sa ating mahal na presidente na hindi siya maupo sa pwesto pagsilbi ng maayos at higit sa lahat ay kunturin o patayin ang ating vice-presidente. Papayan po ba tayo doon? Kaya nga po, sabi ni Manong May kanina maganda po tayo lang kayo ni vice-presidente para tayo magsilabas. Nung patayin na si Nino Aquino sa kalang nagsilabas, kailangan pa ba na mangyari yun? Bakit tatlo na lang yata kausap po, tatlo na yata isin. Papayan pa kayo! Nagkunturin na ating vice-presidente! Kaya nga po, kami galing pa Mindanao. Siyempre kami nagsasakripisyo, may mga pamilya, may mga anak, may obligasyon, mga responsibilidad. Sinabi nga kanina na mga trabaho na ganyan, talaga nagsasakripisyo. Kaya nga ako tumatayo sa inyong harapan, nandito ngayon, upang ipaabot natin sa mga nandito na mga tao, isingin lalo ang damdamin, ang ating mga salubin, sa mga nakikinig sa atin sa ngayon, ang pangyayari kaganapan na hindi na nanaayon sa batas. Yung nga, si Atty. Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President, yun ang pinagagawa. Yung Vice-Presidente, ganon ang pinagagawa. Kaya nung sinasabi natin, dahil sila nasa kapangyarihan, gusto natin iparating kung sino ang tunay. Ang kanina may nagsalita, kaya ba natin? Anong sinasabi ng Vox Populi, Vox D? Ano yung sabihin nun? The voice of the people is the voice of God. Tama. Tama ba yun? Kaya
kinakailangan natin magkaisa. Hindi sa nag-aaklas kung nag-aalsa tayo, kundi tayo ng mga Pilipino na inaapakan ang karapatan ng ating mahal na Vice Presidente ng Chief of Staff. At kung sinasabi nga natin na kung kaya nilang gawin sa makataas na opisyal, lalo pa kaya sa pangkaraniwan o ordinaryong tao. Wala nang batas na yung pinapatupad. Sila na ang nagiging batas kung anong gusto nila. Yun ang ginagawa nila. Sino ba ang magre-react? Sino ba ang tunay na lingkod dito? Ang taong bayan ba o sila? Inuulit ko sa Bisaya, lumangangampanya, Haring lungsod, kung ako inyong hatag at panahon, nagingon nga pangakong nakapako para iboto. Kaya nga, binudol tayo. Ano sinabi? Pag ako naging presidente, 20 pesos na lang yung bigas. Nabudol tayo doon. Inaasa tayo. Higit sa lahat, ang katotohanan. Sabihin ko muna uli, kung naalala nyo, nakaka-relate kayo, may nagpupunta. Ilan ba kayo sa inyong bahay? 10,000 pesos bawat isa. Pag nahalal na presidente, hindi naman nanakaw to dahil mayaman na sa interest pa lang ng gold deposit, bayad na ang utang ng mamamayang Pilipino ng bansang Pilipinas at ang mga tao bibigyan ng 10,000 per head or per individual. Sabi ko, ay wala namang katrabaho niyan. Katrabaho ka pa ba, ibibigyan ko ng 10,000, kung 10 kayo, may 100,000 kayo? Wala nang halaga ang pera niyan. Kaya kung titignan natin, pero nabudol nga tayo, yung iba kasi sa kahirapan, madaling na paniwala doon. At higit sa lahat, bakit siya nalalato po at naging presidente ngayon? Anong sabi ni Bibi Sara? Kung hindi niyo ibibuto ang presidente, si Bongbong Marcos, huwag niyo na rin akong ibuto. Sino ang tunay na panagkakatiwalaan dito? Yung presidente, yung vice-presidente. Kaya siya nahalal dahil din doon. Pangalawang rason, kung titignan natin, walang mga utang na loob doon. Kaya nga sa posisyon naging presidente, dapat hindi niya kakantihin ang vice-presidente kasi hindi siya maging presidente kung hindi dahil sa ating mahal na Inday Sara. Totoo o hindi? Marinig ko na lang yung doon, wala na sumasagot. Hindi na ba kayo nagikinig dyan? Totoo ba na naging presidente si Bongbong Marcos dahil kay Inday Sara? Totoo o hindi? Ayun, akala ko natutulog na kayo eh. Kaya yun ang gusto kong bigyang pansin. Nagisingin ang mamayang Pilipino. Sinabi ko na nga, Vox Populi, Vox Dei. Sino ang nagsasalita? The power emanates from the people itself or themselves o para sa atin. Kaya nga sinasabi, the definition of government is for the people and by the people. Intindihan niyo po yun? Para sa mga tao at dahil sa mga tao. Yun ang gobyerno. Kaya itong ginagawa natin, naglalabas ang salungkin para ipakita. Kaya sinasabi ko, dumadagdag yung mga tao, mas maganda kung lalong dadagdag ang dadami, ang magsasalita dito, at maglalabas ng salungkin damdamin upang yung mga hinayupak na yan, pinag-aabuso tayo at pinagnanakaw yung mga pera natin. Kaya yung ngayon sinabi kong unang rason, kaya ayaw nilang paupuin na magiging presidente. Takot sila sa 2018 election. Ini-impit, sinatanggal. At higit sila ginugurgur dahil alam nila, hahapunin sila. At may paglalagyan sila. Kaya nga sinasabi natin, ang sigaw ng taong bayan, malayo na yung 2028, papayagan pa ba natin na ubusin, lusayin ang pera na nabanggit ko kanina dahil ang budget na pera yun ng taong bayan galing sa ating bulsa. Papayagan ba natin abutin pa ng 2028? Kaya nga nananawagan tayo. Ako, hindi kilalang personalidad. Nagsasalita sa harap ninyo. Isang pangkaraniwang tao. Pero nais kong isingin ang inyong mga damdamin. Sobra na. Tama na! Palitan na! Gawin na! Presidente, si VP, Inday Sara, ngayon na! Lima na naman ulit. Gusto niyo bang maging presidente ang ating VP si Presidente na? Bakit ayaw nating patuloy na lustayin? Pag nakawin, yung sinasabi ang pera ng taong bayan. Kung titingnan mo nga yung pulis the civilian is over and above and they are supreme because the civilians are the one.
It is where the wages came from. Kung bakit sila sumunod at sumasahod? To protect the lives and properties. Ganun din sa mga sundalo. Kaya nga nananawagan ako mga sundalo, mga pulis, armed forces, kasama na yung Air Force, yung Navy, the 4 branches of the AAP. Tingnan nyo nangyayari sa ating bayan. Hindi kayo nanumpa sa isang tao, kundi sa bansang Pilipinas. Kami ay nandito dahil mahal namin ang mamamayang Pilipino sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Kung kami nagsasakripisyo, kung kayo na mga pwede at mga pagkantigan, walang dahilan para manatili kayo sa inyong bahay, you must be involved. Pumunta na kayo dito, pagtipon, para iparating natin sa nanunungkulan ngayon na buwaya ng pinangalanan niya si Lolo. Pinagsasakmal yung ating perang kaban ng bayan. Sa mga walang dito, tawag ko nga sa yung BBM, buwayang bagong Maninila. Ano yung patino niya? BBM. May tinusang pa yung marunok, hindi. Ano yung pinagay ko? Kinamkam ang pera ng bayan, kaya kailangan silang lipunin. So, hindi ko na ganong pahabain. At least yun ang tinitingnan natin ang mga punto doon. Bakit hindi nakafunction ng normal na pagkatapos ng eleksyon sana ay ganito na nangyayari. At least na iparating ko na sa inyo ang mga bagay na ito. Marami pang sasabihin, yung mga pang-aabuso nila. Lahat na, higit sa lahat, yung droga. At dito po ako magkakapos. Kung sa panahon ni Tatay Digong at nabigay ko yung Duterte legacy, nasabi ko na lahat doon, pinaka-number 1 niya is war on drugs. Sabi ni Tatay Digong, I hate drugs. Kasi nakakasira ng utak yun. Ngayon, I hate Marcos! Isigawan natin yan, I hate Marcos! Isa pa, I hate Marcos! We love Presidente na, we love President Sara Duterte. Kaya pumunta kayo dito para mapangyari at madinig ang boses ng taong bayan. Pumunta kayo dito, magkaisa tayo, isigaw, palayasin, palisin ang Marcos administration or Marcos regime sa kanyang ipalit para maging presidente, maging matino, mapayapa, maayos at muling sumagana the improvement and development of our beloved country, the Philippines. Tatay Digong and Bibi Sara are known for the service that they ever rendered in the Cebu City. That's why the Cebu City, Davao City is one of the most peaceful city to ever live. Ganon din ang mangyari sa ating bansa, ang Pilipinas. Kaya bago ako magtatapos, isigaw natin na pumunta ang mga taong bayan dito. Bakit? Dahil gusto natin na mauuna ang tunay na may kakayahan. Capable, hindi yung walang moral ascendancy, hindi yung walang kakayahan na pagkinanong, anong gagawin natin, mga presidente? Nagkakamot, hindi alam kung anong gagawin, inalan ko natin yan. Kung sino may kakayahan, at una na may malasakit at nagmamahal, inalisan ng budget, pero naglilingkod, ating ialal at ating ilagay, iluklok sa pwesto, sa pamagitan ng boses ng nagkakaraming tao na pumunta dito, ilagay natin pagka-presidente, Bibi Sara, isayaw natin, pagka-presidente, Bibi Sara, taong bayan na nagsasalita. Hindi ko ako itong ang boses ng sulit ng 30 family worldwide. Inasahan namin bukas, higit ang lalo na namin ang kalagsa. April may tagasiko, dumating na sa Mindula, meron doon sa veterans, meron din po dito. Meron doon sa Malacanang. Okay po, sa last po, sigaw natin, Duterte! 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 Sino ba yung Duterte na yan? Sinisigaw natin. Bibi Sara! Bibi Sara! Bibi Sara! Presidente Sara! Now na! Okay po, so maraming salamat po at naway nabuksan ko at nakatagpo ang inyong pusot damdamin para mag-isa ang sambayan ng Pilipino. Ayaw po magtipid-tipon upang iparating sa ipinukulan at nasa panunukulan sa pamalaan. Maraming salamat po. God bless at magandang umaga sa inyong lahat. Ulitin ko mga kababayan, kanina sinabi ko meron tayong ground rules. Hindi tayo nasa kongreso. Baka mamaya i-content ko kayo, masobra kayo sa oras, ha? Tandaan nyo yan. Maraming gusto magsalita.
parinig natin sa kabuang nasod natin sa ating bayan. Oh, galit ba kayo kay Marcos? Ay, hindi ako maniwala. Bakit? Galit kayo sa kahirapan natin. Di ba? Galit tayo dahil na budol-budol tayo. So mga kababayan, kailanman hindi tayo galit kay Bongbong Marcos. Galit lang tayo sa pamamaraan na hindi karapat-dapat na gawin ng isang presidente sa mga kasamahan niya sa panggobyerno. So kanina nabanggit naman ang lahat ng responsibilidad ng bawat isa galing sa atin. Kung meron mang makasolbar sa ating problema ngayon, hindi na si Bongbong, hindi naman si Romualdez, hindi naman si Lisa, hindi na kailangan na iparinig sa kanila. Ang kailangan na gawin natin, mga kababayan ko, kikilos tayo. Tayo lahat magsama-sama. Hindi naman tayo, anong tawag mo dito, mga buta o blind o walang bulag o hindi makarinig. Nakikita na natin ang sitwasyon, naririnig naman natin. So, umpisahan natin ang pagbabago galing sa atin. Okay? So, para marating natin yung gusto natin, yung pangarap natin. So the next speaker, ang ating matinding Manong Roy. Okay, thank you kapatid. Thank you Master of Ceremonies. Magandang gabi sa ating lahat! Isa pa. Magandang gabi sa ating lahat! It is now 11:20 ng gabi. Pinapangako ko sa inyo, 11:30 tapos na ako. Mr. Master. Naimbag, karabi tayo amin! Meron ba Ilocano dyan? Dadagiti kayo niya kay Ilocano dito ay? Wala na! Solid pa lang ka na dyan norte! Solid na solid! Imbaga na sa anan na solid diyan norte. Tanawang madan kadagiti Marcos. Nakabsak. Mga kapatid, yan ang patunay na wala na yung sinasabi nilang Solid North sapagkat andito ang inyong kapatid, isang Ilocano, umaharap sa inyo, nagsasalita upang ipagtanggol ang ating minamahal na Vice President Inday Sara Duterte. Isang sigaw, Duterte! 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 Very good, thank you. Alam niyo mga kasama, mga kapatid, kagabi pa kami ani dito. Yung mga newcomers. Tandaan niyo kung andito kayo ngayon, bukas andito kayo ulit. Sapagkat kami, andito kagabi. Walang uwian. Andito na naman kami ngayong gabi. Sino yung mga kasama ko kagabi dito? Yan. Yan ang mga magigiting na Pilipino na nagsasakripisyo ng kanilang pagod, oras, at pawis. Bakit? Sapagkat may pagmamahal sila sa bayan. There is fervor of patriotism inside their very hearts. Meron yan. Kaya mga pakiusap ko, mga kapatid, inumpisahan natin ito. Tatapusin natin ito, walang uwian. Umuwi lang kayo, magbihis, maligo, maligid kayo, kagaya ng ginawa namin. Okay? Ngayon mga kapatid, alam nyo kagabi, andito na po ang ating mga kapatid natulog. Andito sila sa may likuran ng truck. Andito sila. Hindi sila umalis, hindi sila buwi. Sapagkat iisa ang kanilang atikain at yung pakita ang kanilang pagmamahal sa bayan, lalong-lalo na kay Inday Sara Duterte. Palakpakan natin ang mga kapatid na ito, mga kapatid. Malakas na palakpak!
Maraming salamat sa inyo. Ako'y naanting ang aking puso nang makita ko kayo ngayong gabi kasi kagabi iniwanan ko kayo ng alas 2 na madaling araw. Pagbalik ko kanina, andito pa rin kayo. Maraming salamat. Alam ko, hindi bulag, hindi bigay si Inday Sara Duterte. Alam niya, ang sakripisyo ninyo. Tatandaan niya yan. Ibabalik niya yan sa pamamagitan ng isang servisyo, mga puso, mga tao at mga dangal. Yan, si Inday Sara Duterte, mga kapatid. Pangalawa, alam niyo kagabi, madaling araw, buhos ang dating ng mga pagkain, tubig at lahat ng suporta. Kagabi hanggang ngayon, alam nyo na, yan ang isang example ng puso ng Pilipino. Ang mga taong yan, yung nagbibigay ng tubig, pagkain, ng anumang tulong, ayaw nilang ipasabi ang kanilang mga pangalan. Ayaw. Sapagkat sila, hindi nila inatala ang kanilang pansariling dangal, kundi ang kauna-unahan sa kanila ay ang pagtulong. Pagtulong sa pagkakaisa ng mga mamayang Pilipino upang makamit natin ang ating katarungan para sa ikagaganda ng ating bansa, lalong-lalo na sa ikalilitas ng ating minamahal na Inday Sara. Mga kapatid, ulitin ko, kagabi nagpasalamat ako sa mga vloggers. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating adikain ngayong gabi. Kaya maraming salamat. Palakpakan natin ang mga vloggers! Isa pa, palakpakan natin! Thank you, vloggers. Alam nyo po, alam natin lahat na hindi natin kakampi ang mga mainstream media. Yung Channel 7, Channel 2, Channel 1, hindi sila nakikisa sa atin sapagkat sila ay takot sa Malacanang. Yung mga dyaryo, walang takot sa Malacanang. Kontrolado sila. Hindi nila pinapaalam sa buong Pilipinas na may mga Pilipinong naghihirap, nagsasakripisyo ngayong gabi upang ipaglaban ang katinoan, ang kapayapaan, at ang katarungan, lalong-lalo na sa buhay ni Inday Sara Duterte. Hindi nila sinasabi yan. Kaya maraming salamat sa social media. Tayo ay nagbibigay buhay, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong bansa. Kaya sa mga mamamayan natin na nakikinig ngayon overseas, maraming salamat sa inyo, sa inyong suporta. Kagaya sinabi ng ating kapatid kanina, may mga kapatid tayo na nagbigay ng donasyon, suporta nang gagaling overseas. Ako rin, may kakilala, isang kaibigan sa Poland Truckers Association, nagbigay ng tulong, mga kapatid. Palakpakan natin sila, mga kapwa natin Pilipino. Palakpakan natin, tumutulong sa ating adikain. Ng minutes pa lang. Wala pa, 5 minutes pa. Let's stick to our time, ha? 5 minutes pa. Ngayon, mga kapatid, alam niyo po, ang balitang-balita ngayon, sinampahan ng kaso ang ating minamahalin Inday Sara Duterte. Alam niyo ang sinampa, narinig nyo kanina. Ang sinampa sa kanya ay violation of the anti-terror law kasi daw siya ay commit ng terroristic act of threatening the president, which is a hogwash, which is baloney. Walang katuturan yon. Yon ay isang tinatawag na persecution, intimidation. Tinatakot si Inday Sara. Ngunit alam nyo, ang lakas ng tiwala ko kahit anong sabihin nila, anong gawin nila. Si Inday Sara ay isang matibay, isang malakas, at isang makataong leader. Hindi siya kakayanin sa mga ganun lamang na threat. Pero, ganun pa man, tayo na naninindigan, dapat magkaisa at laging handa sa anumang mangyayari. Alam nyo, ang EDSA 1, ewan ko yung mga dito kung may mga nak-experience ng EDSA 1. EDSA 1 was started by just a small group of people. Yan yung sinatawag nilang August 21 movement. And that August 21 movement, lumaki yun. That became a history, EDSA 1. Yung EDSA 2, ganun din. The power of social media. Text lang. Lumaki ang EDSA 2. Ano nangyari?
history has made for the second time. Now, ladies and gentlemen, mga kapatid, this is the third time that history in the Philippines will repeat itself. For those in Malacanang, ito ang ating bilin sa kanila. Ito ang sinasabi ng kasabihan. For those who fail to learn the lesson of history, they are doomed to repeat it. O, naiintindihan niyo, di ba? Those who fail to learn the lesson of history, they are doomed to repeat it. Ibig sabihin, sila, si Bongbong Marcos, pag hindi niya inintindi ang kasaysayan, mauulit at mauulit ang nangyari sa kanyang ama. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Magkaisa tayo, dahil ang usapan, walang uuwian. Walang uuwian. Dito tayo lahat. Tumarami na tayo. Ang dami natin. Thank you very much. Ako nga pala ang inyong